Good evening. Long time no see. Ngayon pong gabi ay nagsasama-sama tayo para papurihan at pasalamatan ng ating Diyos. At higit sa lahat, shout out ko lang po, happy birthday Tita Este, belated. So maaari po ba tayong tumayo para sa ating paunang panalangin? Yes, Lord. Father God, we are here right now, standing in front of you. Offering our hearts, O Lord, may you cleanse our hearts for it to be worthy to praise you. At sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga na kami ay naging malaya at lahat ng biyaya na aming natatanggap ay sapat na at higit pa doon sa aming pangangailangan at mga inaasahan. Maraming salamat sa iyong sakripisyo na ginawa sa krus ng Kalbaryo para matamasa namin ang buhay na ito. Nawa po sa buhay na ito ay patuloy ka naming mapapurihan at mapasalamatan at laging madakila ang pangalan mo sa pamamagitan ng bawat hininga na lumalabas sa aming mga labi. Maraming salamat at iniibig ka namin. You are our first love. Bless this church, bless your children. And this we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hallelujah. So, pwede mo ba palakpakan natin ang ating Lord? So, itong kanta, malaya eh. Nataon, naubo ako. Tapos bilang sinabi ang kasakitan, kung ano man, malaya ka na. So, pwede ba i-declare natin ngayong gabi, tayo ay indeed na malaya? Maaari po pa sabihin, ako ay malaya. At ito ay sa pamamagitan ng aking Panginoong si Jesus. So let's clap our hands for our God and sing praises to Him. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Let's sing malaya. Malaya, 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 malaya. One more time. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ng kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y hinalaya. Kalungkutan ay binawi niya ng tuluyan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Naranasan ng kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y hinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumundag, lumipad, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan ng Lord,
kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Yes, Lord, let's continue to praise our God. Hallelujah. Let's declare this. Napakaganda ng awitin na ito. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo ay laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, pagpapala mo'y tiyak at tubos. Di pa pipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord. Oh, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo ay laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, pagpapala mo'y tiyak at tubos. Di pa pipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti, oh napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, higit pa, higit pa sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana, umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahigit pa, kat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 oh. Yes, Lord. Tunay nga ng Diyos ay sapat na at higit pa, at ang katapatan niya ay hindi nagbabago, pagkat siya ay napakabuti. Amen po ba? Di ba po, minsan makinig ka lang sa mga worship songs na to,
kahit walang salitang lumalabas sa iyong bibig, kahit sa puso mo lang ikaw umaawit, talagang nararamdaman niyo po yung presence ng Lord. Amen po. So, this is a reminder na namnamin natin yung buhay natin sa pagpuri sa Kanya. At take advantage natin yung buhay na to, na meron tayong buhay para papurihan siya. Yes, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y tawagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin.
napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwahatin ka, napakabuti mo, napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. At ito ang aming samot, dalangin sa matamis at makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayon po, sige po, sino ang handang magbigay ng kanyang patotoo sa nagdaang linggo at sa kabutihan ng Diyos na naranasan sa kaniyang buhay? Ang taong magsasalita, ang pangalan ay nagsisimula ang letter ng pangalan sa letter E. May birthday siya last time. Okay lang po, hinatsit yung may birthday. At kasi po, ito ang patunay, palakpakan natin, na isang taon na naman ang ipinagkaloob sa ating pinakamamahalang. Opo, okay lang. Okay lang. Magandang gabi po. Nagulat ako. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong taon na binigay niya sa akin, pagkakataon. Huwag na, dito na lang. Ayan, nakikita ko kayo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi napakabuti niya talaga sa buhay ko. Kahit kailan, katulad ng inawit natin, hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay naming mag-asawa. Kahit wala siyang trabaho na, sabihin, regular, pero nandun yung katapatan ng Diyos sa buhay namin. Tsaka binigyan niya kami ng mababait na mga anak na talagang tinutulungan kami. Kahapon birthday ko, kasi pag birthday ko ayoko naghahanda kasi kapapasko lang. Tapos pagod, di ba? Sawa pa ako sa pagkain, tsaka walang panghanda. Tapos nakakatuwa, sabi ko doon sa anak ko, parang gusto kong, sa birthday ko, mamilmit tayo. Kami mag-anak, kasi mahilig silang mamilmit. Tapos ay nagbago, hindi kami nagising ng maaga. Parang picnic lang. Nagpunta kami doon sa DRT. Tapos pag-uwi ko sa amin, nakakatuwa, ang daming gift. Dami yung nagbigay sa akin ng cash. Salamat sa Panginoon, ang dami sa akin nagmamahal. Siyempre, lalo na si Lord. Ayun, salamat sa Lord. Dahil dyan ang pipili si Tita Este. Si Brother Ben. Ayun. Walang Magandang gabi po sa inyong lahat. At ano ba sasabihin ko? Ang pinagpapasalamat ko po kay Lord na ako po talaga hindi na malabo na po akong bumalik dito eh. Nagkataon lang po na siguro yung pangyayari ano ba tawag doon? Yung parang umaayon yung pangyayari kaya nakabalik lang po ako rito. Kahit naman po yung ibang kasamahan ko rito, hindi na po namin i-expect na magkakasama-sama pa kaming muli eh. Pero siguro po dahil ginusto ni Lord na magkasama-sama kami uli,
nagbabalik po ako sa kanya ng kapurihan dahil alam ko na mahal po niya itong church na ito eh. Yung huli ko pong naalala na dinalaw ako ni Lord nung naglilinis ako rito, dito po sa umakyat po ako rito, nagwawalis ako. Sabi ni Lord, this is a holy land. This is a, sabi niya? This is a holy place. Kaya bumaba po ako, inalis kitchenelas ko, tsaka ko po tinuloy yung paglilinis ko. Kaya alam ko na itong lugar na ito, talaga pong binibless ni Lord ito. Hindi lang po yung lugar, pati yung mga nasa loob nito. Sige po, at maraming pong salamat at higit sa lahat, yung papuri ko po at pasasalamat sa Panginoong Hesukristo dahil nakabalik nga po ako dito ulit. Maraming pong salamat. Sino pa po? Sino po ang napili ni Brother Ben? Sige, si Sister, si Ate RG. Sige po, nagbibigay po ako ng pasalamat kay Lord kasi syempre, nag-celebrate tayo, kompleto yung pamilya. So isa po yun sa dapat talaga ipagpasalamat kay Lord na kompleto yung pamilya na nag-celebrate sa Pasko. So kahit hindi ganun kadami, hindi ganun gabongga yung mga handa, pero yung makita mo lang sama-sama sa pagkainan, tapos may konting kasiyahan, kahit na konting palaro lang. So nakaka pa rin ang puso yun. Nakakatuwa sa puso. At lahat po yun ay inalaw ni Lord, kaya po sa Kanya po yung pinakamatas na papuri, pasasalamat. Meron pa po bang gustong si Brother Felix po? Magandang gabi po, lalo na sa Panginoon po. Ako po'y nagpapasalamat talaga sa ating Panginoon po kasi sa dinanas namin po, yung stranded, ang tubig po ay lagpas tao. Yung pangatlo naming araw po, pinilit ko nang makatuloy. Kaya yung mga tao po, yung nilusob ko talaga po yung baha na hanggang dito po. Lumutang yung sasakyan namin, nagsigawan po sila. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat talaga po na yung hindi mo malaman yung risky na tinahak po namin. Dala-dala ko yung asawa ko at anak ko po. Talaga pong nandyan po si Lord. Kasi sa lahat po ng mga pagsubok na dumating sa buhay namin po ay nalutas po. Yun, pasalamat po talaga ako. At good evening po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi patuloy siya nagbibigay ng kalakasan. Nito kasing nakaraang linggo, plano ka na talaga mag-leave. Yung talaga straight ko siya. Kasi nakaplano sa akin kung ano gagawin ko that day, yung mga ganon. Yung mga dapat asikasuhin, dapat puntahan, dahil wala ngang batang pumapasok. So time ko na para gawin lahat yon. At time ko na rin para maglinis ng bahay. Dahil walang nakakapaglinis talaga ng bahay. Pero lahat ng pinlano ko na yon ay hindi nangyari. Hindi naman totally hindi nangyari, kundi na-delayed. Dahil dun sa naranasan ko, dahil 24 very busy na malengke,
Tapos may nakita akong mga damit ko na hindi ko pa nalabhan, nilabhan ko. Tapos nakita ko yung CR at banyo namin, kailangan linisin. Nilinis ko siya. Pero after nun, syempre, naglinis ka ng katawan mo. Noong 24 na yon, punta ka sa Rafaela, okay naman. Pagbalik ko sa bahay, natulog, paggising ko, iba na. Hindi ko na kayang tumayo. Alam niyo yun? Talagang gumagapang ako para lang ako makatayo. Pero naranasan ko siya 2 weeks bago yung Christmas vacation nga. Pero kaya ko pa. May discomfort akong nararamdaman, pero kaya ko. Nagtatrabaho ako, pumapasok ako, meron akong discomfort na nararamdaman, pero hindi ko siya pinapansin. Pero nito nga, naranasan ko talagang gumapang sa kama para lang makatayo. Masakit yung sa likod ko, yung sa bewang. Hindi ko talaga kaya. Sabi ko, Lord, ano nangyari? Parang takang-taka ako sa sarili ko. Ano may mga pinagagawa ko? Baka may kinain ako hindi tama, ganon. Tapos talaga, for 2 days, nasa higaan lang ako. Hanggang sa, kailangan ko na talagang pilitin yung sarili ko. Sabi ni Noemi, mapagpamassage daw ako. Thank God, kasi nakatulong naman siya, pero nandun pa rin discomfort. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi this day, may kinuha ako sa high precision na lab test ko. Baka naman ako doon, may makita ako na dapat ayusin. Kasi result na lang. Pero tinitingnan ko yung result, walang anumang masamang mangyayari. Maganda, cleared naman lahat ng lab test ko. Even yung sa right breast ko na nagpa-ultrasound ako, wala namang nakita anything. Even dito sa abdomen ko, wala talaga. Kaya sabi ko, Lord, I praise you kasi, alam niyo, minsan meron tayong kabado, baka ganito, kaya ito yung nararanasan ko. Pero wala naman talaga. Lahat ay cleared. Yun nga lang siguro, mayroon akong mga position kasi minsan meron tayong, di ba, pag umuupo, humihiga, meron tayong mga position na hindi na natin dapat nagagawa. Kasi sabihin na natin, talaga medyo patanda na talaga. So meron akong mga upong ganun na sabi sa akin, hindi ko na dapat ginagawa yun. So kailangan maging conscious din ako sa mga pagkilos ko, sa mga kung paano ako umuupo, humihiga, even sa pagtayo. Talagang hindi ko kaya talagang pumunta ng washroom for 2 days. Pero praise the Lord, eto, nakatayo ako ngayon sa harapan nyo, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang Diyos ay tapat naman talaga sa atin. Siguro meron lang talaga nire-remind si Lord sa atin. Sa akin, especially sa akin, talagang pagdating sa ginagawa ko, minsan na-abuse ko talaga yung sarili ko. Even pagtulog, yan. Alam niyo yung minsan nananakaw mo na yung oras para sa kinabukasan pa naman dapat ginagamit. Yun, isa yun. Ano pa, minsan may mga dapat na huwag naman tapusin that day, no? Pwede naman ipagpabukas, yun, dapat naging reminder din yun sa akin. Kasi naman ako, mabagal talaga akong kumilos. Kaya gusto ko, ginagawa ko na siya. Kasi pag that day pa, parang feeling ko hindi ko talaga siya matatapos. Salamat sa Panginoon sa reminder, though hindi talaga nangyari yung schedule ko for 2 days, yung 26, 27, na dapat na-accomplish ko yung mga gawaing bahay. Kasi alam naman natin talaga si nanay hindi na kaya magtrabaho. Kaya kailangan ako magtrabaho. Yun. Pero pinag-rest talaga ako ni Lord. Kaya salamat. No? Minsan kailangan talagang dumating tayo sa pagkakataon na yun eh. Ayaw mo mag-rest? O sige, bibigyan kita ng pagkakataong mag-rest ayot sa gusto mo. So ganun na nangyari sa akin. Kaya praise the Lord. Para sa akin ay praise talaga ang Diyos. And even doon sa family namin,
Siguro makaka-relate dito yung may mga kasamang senior sa bahay, no? Yung mga moods, no? Ewan ko si Brother Ben. Hindi daw. Pero pag tumatanda na, minsan merong mga, di ba, yung may initin ulo, yung mga ganun, konting, yun. Ito talagang holiday na to pagsubok sa amin. Yung bang tipong kailangan pagpasensyahan, minsan hindi na pagpapasensyahan, kaya minsan sumisiklab. Ayun, kaya si tatay talagang binabantayan namin yan. Tay, wag na ikaw, ako na lang. May mga kinakausap sa kapitbahay. O ako na lang, kahit masakit yung likod ko, napatayo ako ng oras kasi ayoko siya yung makipagsagutan. Salamat naman sa Panginoon. Natutuwa naman ako at yung pinsan ko ay madali naman palang kausap. Hindi nga lang yung mga kamag-anak, yung mga pamilya niya. Yun. Kaya salamat sa Lord. Minsan kailangan mayroon kang sapuhin, no? Minsan kailangan isangkalan mo na yung sarili mo kaysa naman magsiklab. Kaya ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hopefully ay maging okay na ang lahat. Kaya sa Diyos po ang papuri. Hello po, good evening po sa bawat isa po sa atin. Andito na naman ako. Ano na naman ako dan Lord. Sabi ko nga, lagi pag tumatayo ako dito, naano pa rin ako sa sarili ko kasi hindi nga ako magaling magsalita. Kaya sabi ko, Lord, basta ikaw na bahala sa akin. Kahit maiksi lang, maparamdam ko lang sa iyo pag inutusan mo ko, go. Diba? So, bago po tayo magsimula, mag-pray muna po tayo. Sige po, Lord, marami pong salamat, Lord. Lord, tunay nga po na napakabuti mo sa amin lahat. Salamat dahil ikaw nga po yung aming Diyos na lagi nagbibigay ng pag-asa. Kahit parehas kami, kahit po, Lord, na kami lahat dito ay abala. Pero nagpapasalamat kami, Lord, dahil yung Holy Spirit mo, Lord, yung nagre-remind sa amin na makarating kami sa napakahalagang gawain na binigay niyo po sa amin. Lord, sa gabing ito, ako po yung inassign niyo. Ikaw po nakakakilala sa akin, Lord. Alam mo yung isip ko, yung laman ng puso ko, Panginoon. Minsan, nasasabi ko, Lord, sa iyo na, bakit ako yung sasalita kahit hindi ako magaling? Pero salamat, Panginoon, dahil pinakita mo sa akin, Lord, na mahal mo ko. Pinakita mo sa akin at itinuturo niyo po sa akin na kahit hindi ako karapat-dapat, hindi ako kaibig-ibig. Pero pinaparamdam niyo po sa akin. Lord, nawa, yung marinig na salita po nila ay sa iyo manggaling, Panginoon, hindi po sa akin. Yung kahinaan ko po, huwag niyo pong ipakita sa kanila. Sa iyo po, Panginoon, sa iyo po inaasa lahat. At nawa, Lord, buksan mo yung isip at puso nila, Panginoon, na kahit maikling salita, maikling word, ay malagay o matanim sa puso't kaisipan nila. Lord, marami po salamat at ito'y samot na lang na sa pangalan ni Jesus. Amen. So, talagang Lord, mabuti yan napakabuti. Bawat isa sa atin, kahit sabihin natin na hindi maganda yung binibigay sa atin, meron tayong ma-struggle, pero talagang pinapakita niya yung kabutihan niya. God is good, sabi nga. Mabuti ang Diyos every time na we praise Him. Pag nakikinig tayo ng sermon, kahit minsan wala tayo sa church, nakikita natin yung kabutihan ng Diyos. Hindi lang nararamdaman ang kabutihan ng Diyos pag nasa church tayo. At kahit hindi tayo, kaya yun pala yung dahilan, bakit po tayo nagpapasalamat sa Kanya? Kasi, because God is good. Kaya po pala lagi tayo nagpapasalamat bago tayo magsimula, nagte-testimony tayo, di po ba? Dahil God is good nga po. Amen? So, yan po yung tatalakayin natin sa gabing ito, patungkol po sa kabutihan po ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi siya ay mabuti. Sabi nga po sa unang Thessalonica 5 verse 18, kaya nga sabi, di ba, kung babalikan po natin yung New Testament, every circumstances,
sabi po, give thanks. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay mabuti sa lahat po ng pagkakataon. Di po ba? Lahat po ng pagkakataon, siya po ay mabuti. Mabuti po ang Panginoon at yan po yung ating tatalakayin, yung kabutihan po ng Diyos. Yan ang magandang katangian ng ating Diyos. Isa po sa katangian ng Diyos, yung kabutihan po niya na gustong-gusto po natin. Amen? Kasi po sa mundong ito, di ba, napakaraming tao na masasama na talaga. Masasamang ugali, masasamang tao. Maraming tao na, pero salamat, meron tayong nag-iisang Diyos. Meron tayong nag-iisang mabuting Diyos. At mabuti ang Diyos noon, ngayon magpakailanman. Di po siya nagbabago. Yon yung magandang katangian po ng Diyos. Masasabi nating mabuti ang Diyos dahil una sa lahat, siya ay perpekto. Dahil banal ng Diyos, mabuti siya. Yun po yung nagpapabuti sa ating Panginoon. Kasi tayo, sige po, okay, tingnan po natin yung katabi natin. Mukha po ba yung mabait? Siyempre, mukha lang po yan mabait. Pero, mabait po talaga yan. Di po ba? Yun nga po, ang Diyos kasi hindi mo yan matitinag eh. Mabuti yan, simula pa noon hanggang ngayon. Amen? Pero tayo, o yung katabi mo, pwedeng mabait ngayon. Pero baka bukas, hindi. Nababago yan. Nababago yung mood ng isang tao, di po ba? Ako po, nababago din po ako, kaya sabi nila, mabait daw po ako dahil nakapag-asawa ako ng may kapansanan. Yun po ang tingin nila sa akin lagi. Yun ang lagi nila sinasabi, si Jenny mabait yan kahit sa gym. Kahit hindi nila alam na meron akong asawang may kapansanan. Pero hindi nila alam na hindi naman ako mabait. May bait pero minsan nababago din yung mood ko. Kakaroon din akong ng inis. Kahit na hindi dapat mainis, naiinis. Kahit ayoko magalit, nagagalit. So, ganun po talaga tayo, di ba? Mahirap kasi, pero ang Diyos natin, mahirap kung ang Diyos natin, mabuti ngayon, bukas hindi. Di ba? Kaya thank you tayo at meron tayong Lord na hindi nagbabago. Kaya, okay siya ngayon, bukas hindi. Nakakatakot pagka paiba-iba kung ganun yung Diyos natin. Kaya buti na lang yung Diyos natin, mabuti. Amen? Pero ang sabi, ang Diyos ay mabuti. Kaya dapat po lagi natin siyang pasalamatan dahil nga siya ay mabuting Diyos. Hindi nagbabago. Tayo po kasi meron tayong mga kasalanan. Mga katabi natin, kahit gaano yan kabait. Kahit gaano kabait si pastora, si pastor, nanay natin, yung tatay natin, mga kapatid natin, kahit gaano yan kabait. Kaibigan natin. Dahil nga po meron tayong sinful nature. Meron po tayong sinful nature na dahil tayo ay hindi perfecto. Darating sa point na sa buhay natin na hindi tayo magiging mabait. Hindi tayo magiging mabuti or mabait. Totoo po ba or hindi? Di ba ganun tayo? Ganun po ang tao eh. Na akala natin, pag ngayon binigyan ka, akala mo, napakabait. Pero hindi po. Lahat po tayo, hindi lang po ako. Tayong lahat. Pero yung Diyos natin, sabi ko nga po, lagi nating tandaan, meron tayong mabuting Diyos. Siya yung magpapabago sa atin. Kahit tayo hindi mabait, patuloy niya tayong inaantay magbago. Patuloy niya tayong tinuturuan, dinidisiplina. Tulad ko, di ba? Kahit tumatayo ako dito, nagsasabi ko sa inyo na mabuti ang Diyos. Pero hindi ko po magawang maging mabuti talaga. Hindi ko kayang maging perfecto. Ang Diyos lang po talaga natin yung perfecto. Kaya masasabi natin na ang Diyos ay mabuti. Kasi ang Diyos wala yang kasalanan. Siya po'y walang kasalanan. Meron po tayong masasabi ko po na minsan so ang Diyos talaga mabuti yan. So lahat naman tayo masasabi nating mabuti ang Diyos. Wala namang magsasabi na masama ang Diyos. Amen. Lahat masasabi natin mabuti ang Diyos. Merong mang bagay na binigay sa atin o walang binigay sa atin. Pero ang Diyos, masasabi lagi natin ang buti ng Diyos. Hindi lang natin siya masasabing God is good, kundi
Sobrang buti niya. Paano po ba natin mapapatunayan na ang Diyos talaga ay mabuti sa ating buhay? So, meron po akong 3 puntos o 3 point. Yung unang puntos, ang Diyos ay mabuti dahil our God is gentle. Ano po ba ibig sabihin ng gentle? So, basahin po natin sa Mateo 11:29. Sabi po dyan, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Ano po ibig sabihin ng gentle? Ito ay, sa Tagalog po ay malumanay, madaling lapitan, maamo, banayad. Yan po yung sinasabing gentle. So, ang Diyos pala natin ay mabuti dahil siya ay gentle. Siya'y maamo, madaling lapitan. Ang kabaliktaran po ng gentle ay aggressive, matapang. Yan po ang kabaliktaran. Pero ang sabi ay ang Diyos ay madaling lapitan. Kaya siya ay gentle. Pag sinabing mabuti ang Diyos, madaling lapitan. Sa kabila na siya ay alam nating makapangyarihan Diyos, pero at least madali siyang lapitan. Kahit alam natin na siya'y mataas. Kahit alam natin na tayo maliit lang para sa Kanya. Pero kung alam natin siya'y gentle at madaling lapitan, hindi tayo mag-aatubiling lumapit sa Kanya o tumawag sa Kanya. Amen po ba? Napakalit lang ng natin sa Diyos. Walang-wala tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos mataas. Pero ang sabi, gentle ang Diyos, pwede natin lapitan. Kung hindi gentle ang Diyos, hindi natin siya pwedeng lapitan. Hindi tayo makakapanalangin sa Kanya. Kasi, siguro haharap pa lang tayo sa Diyos, baka patayin na niya tayo dahil marami nga tayong kasalanan, di po ba? Ganun ang reality eh. Kasi ang Diyos ay banal. Hindi pwedeng lumapit ang makasalanan at may kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal. Pero buti na lang, madaling lapitan ng Diyos. Siya ay gentle. Madali tayong lumapit sa Kanya kasi maamo siya. Ano po? Amen? Nakakapunta tayo sa church, nakakapagpuri tayo sa Kanya kahit marami tayong nagagawang kasalanan. Di ba? Kundi gentle ng Diyos, siguro baka nabaksakan na tayo ng apoy. Pero kung nga mabait siya, madali tayong makalapit. Kahit nakagawa tayo kanina ng kasalanan, kahit hindi tayo perfecto, pero pag lumapit at tumawag tayo sa Kanya, madali lang. Kasi, tandaan po natin, yung Diyos natin ay maamo. Amen? Pero dahil mabuti ang ating Diyos at siya'y gentle, mas madali po siyang lapitan. Ganyan po ang mabuting Diyos. Ang hirap po kayang lapitan pagka yung tipong palapit ka pa lang, galit na. Minsan kasi, di ba, meron tayong gustong lapitan, meron tayong gustong itanong, hindi tayo makapagtanong. Kasi parang iba yung pakiramdam mo kasi, di ba, kung ikaw ay masungit o mataas ka, hindi ka malalapitan. Hindi katulad ng Diyos natin. Kahit alam natin na Diyos siya, makapangyarihan, pero ang lakas pa rin natin lumapit kahit makasalanan tayo. Kasi ganun nga siya kabuti, ganun siya ka-gentle, ganun siya ka-amo. Kaya yun, kaya minsan ganun tayong mga tao pagka nagkaroon tayo ng kasalanan, hindi tayo makalapit. Meaning, hindi tayo makapagdasal. Lamig tayo. Di ba? Hindi tayo makapunta sa church. Kasi wala tayong fire. Wala tayong init pagka ganung nagkakaroon tayo ng kasalanan. Pero nire-remind ng Lord na siya nga ay gentle. Amen? So, sa mga boss natin, di ba? Yung mga boss natin, lalo na ako, yung boss ko, buti mabait. Kahit mababa yung sweldo. Yun ang advantage nung mayroon kang boss na madaling lapitan, mabait, maamo. Pag kinakausap mo, mahinahon. Hindi yung boss na mahirap lapitan. Yung lagi ka matatakot. Hindi ka makapagbigay ng suggestion, di ba? So, yun. Kaya, salamat sa boss ko, yung mabait yun. Kaya kahit mababa lang yung sweldo ko, nagtatagal ako. Kasi madali nga siyang lapitan, madali siyang kausapin. Kahit na meron akong problema, kahit na tungkol sa pera, kahit alam kong hindi makakapagbigay lahat ng pangangailangan ko, pero madali ako magsabi. Kasi nga po, siya po ay madaling kausap, mababang tao. So, lalo pa
yung Diyos natin, di ba? Niremind ng Diyos na siya'y makapangyarihan Diyos. Pero kaya nating lumapit. Amen? Di po ba? Kaya, tandaan po natin, meron tayong Diyos na makapangyarihan at mataas. Napakadali niyang lapitan. Ganyan po ang ibig sabihin ng mabuti ang Diyos, yung madaling lapitan. So, imagine niyo po, kundi gentle ang ating Diyos. Halimbawa, di ba, nung pinako siya sa krus. Di ba, nung pinako siya sa krus, wala siyang kasalanan. Tapos, hindi siya matanggap ng mga Hudyo. Ano ginawa sa kanya? Pinagpapalo. Hanggang sa ano yung katawan niya. Pero buti gentle siya. Pero kung di siya gentle, ano gagawin niya siguro sa mga taong nanakit sa kanya? Siguro sasabihin niya, ikaw ang sumampal sa akin. Baka gusto mo, pwede mo sabihin niya sa anghel, magpadala siya ng gawin niyang palaka o gawin niyang estatwa, bato. Kasi makapangyarihan siya ang Diyos, di ba? Pero salamat dahil nga siya'y gentle, ano ginawa niya? Ano yung ginawa niya nung sinakta na siya hanggang siya napako na sa krus? Ano yung sinabi niya sa ama niya? Sabi niya, patawarin mo sila at di nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Ganun yung Diyos natin. Napaka-gentle. Amen? So, sabi nga yon, pero buti na lang, di ganyan yung ating Diyos. Kasi kahit nagkasala ka na sa Kanya, makakalapit ka pa rin sa Kanya. Di ka matatakot kasi siya'y mabuti. Siya'y gentle. Siya ay mabuting Diyos. Pag sinabing gentle, di ba sabi sa Mateo 11:29, yun nga, sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at masusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So, pagka gano'n, makakapahinga pala tayo sa Kanya. Di ba, marami tayong mga daladalang problema sa araw-araw, di ba? Pero, may times na, di ba, pagka pagod tayo, galing tayo sa trabaho, gusto natin magpahinga. Pero kung yung lalapitan natin ay hindi maamo, hindi mainam kausap, hindi ka makakaroon ng kapahingahan, di ba? Masarap ang pahinga nung merong kapayapaan. Ibig sabihin yung kahit marami kang problema, pag sinabi mo sa Kanya at alam mong siya'y gentle, lahat masasabi mo, lahat ng sikreto mo masasabi mo sa Kanya. Mas madalas nga, mas masarap sabihin sa Diyos kaysa sa tao. Amen? Lahat ng sikreto natin. Kayo po ba nagsasabi ng sikreto sa Lord? O lagi sa tao? Maganda po, mas okay po magsabi kayo sa Lord. Okay lang din po sa tao, pero mas maganda din. Siyempre, pipili po tayo ng gentle, yung maamo, yung mababang loob. Yung wala tayong takot na pag nagsisimula ka pa lang, lalapit ka pa lang, di ba? Dapat ganon, di po ba? Pag ganun po, di ba masarap mamahinga, merong kapayapaan pag namamahinga, basta sa Lord. Amen. Pag alam mong mabuti ang Diyos, meron kang peace. Amen. Ang Diyos natin, madali talaga yan lapitan at mapagkakatiwalaan. Kaya nga sabi ko, lahat po ng sikreto nyo ay kayang-kaya po natin sabihin sa Lord. Dahil nga siya'y mapagkakatiwalaan. Pag tayo kasi sa mga kakilala natin, kung hirap tayong lumapit, tapos bigla kang magsasabi na pag lumapit tayo sa tao na mahirap kasi magsabi sa taong ang hindi gentle, di ba? Mahirap lapitan. Baka mamaya pag may sinabi ka, masabi pa sa iba o masabi pa sa mga social media, di ba? Parang ganun, di ba? Kaya dapat sa Diyos lang tayo lumapit. Lahat ng sikreto natin sabihin po natin sa Kanya. Amen. Dahil di ganun ang Diyos natin. Siya ay mabuti at gentle. Siya'y nalalapitan natin, siya'y napupuntahan, masasabi natin lahat-lahat. Amen. So, masasabi natin yung kasing alam nating mabuti ang ating Panginoon at siya ay gentle at siya din ay mabait. Yun ang lagi nating remind sa sarili natin. Itry nga po natin sabihin sa masamang tao, ano kaya mangyayari, no? Sa hindi gentle. Isipin niyo po yun. Pero di ganun ang Diyos natin, di ba? Makita po natin na di lang natin masasabing mabuti ang Diyos, kundi talagang God is
good. Parang in-English ko lang, no? Kahit sinaktan mo na siya, ang Diyos natin kasi kahit sinaktan natin siya, di ka mahiyan lumapit sa Kanya, di katulad ng tao. Pag nasaktan natin yung tao, may alanganin kang lumapit, di ba? Pero yung Diyos, kahit alam natin, sinaktan na natin siyang paulit-ulit. Pero nandyan ang Lord. Kahit nasaktan mo paulit-ulit, lagi Kanyang paulit-ulit ding aantayin. Amen? Di ba? So, kahit nagkulang tayo sa Lord, kahit nagkukulang tayo sa Diyos, alam naman ng Lord kung ano yung mga pagkukulang natin, di ba? Pero salamat dahil kilala natin ng Lord, siya'y gentle, madaling lapitan, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalin lang lumapit sa Kanya. Di po ba? Amen? Yan po ang ibig sabihin ng gentle. Di ba sa isang tao, pag nasaktan natin, may nagawa tayong hindi maganda, hindi tayo makakalapit kasi feeling mo kasi pag sa tao parang hindi kayo magkakasundo kasi nga hindi nga gentle Inulit ko lang, no? Pero ang Diyos natin, gentle. Kaya ang Diyos, siya po yung nagbibigay pag-asa sa atin. Kaya dapat talaga yung Diyos natin kilala natin. Hindi lang yung sa tao lang talaga tayo nakatingin. Dapat lagi natin remind yung sarili natin, sino ba yung Diyos? Dapat kilala natin. Kasi yan yung Diyos natin, siya yung nagbibigay ng pag-asa sa atin. Yan yung nagbibigay sa atin ng pag-asa kahit na nagkukulang tayo. Amen? Alam natin na di natin nagagawa yung kalooban ng Diyos at dahil gentle ang ating Panginoon, di natin tinitingnan ng Diyos, o nakakalimutan ng Diyos yung ano natin, yung mga pagkukulang natin. At dahil yun nga po yung justification. Ano man ang nagawa natin noon, ano man yung nagawa natin na pagkukulang, kung gentle ng Diyos, mas malalapitan natin siya. At itinuturing na tayong isang anak. Tinuturing pa niya tayong anak. Imagine mo, kahit na marami tayong pagkukulang, minsan lumalayo tayo sa Lord, pero siya, tinuturing pa rin niya tayong anak. Amen. Yun po yung mapakagandang katangian ng Lord, na siya ay gentle. So, yun nga po, tandaan po natin yan na our God is gentle. Number 2, our God is gracious. Masabi natin na mabuti ang Diyos kasi our God is gracious. Sabi sa Efeso 2:4-5, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. So, pag sinabing grace, merong isang binigay sa iyo kahit di mo deserve. Kahit di ka karapat-dapat bigyan, pero bibigyan ka. Ganyan na ibig sabihin ng grace. Kahit di ka karapat-dapat, bibigyan ka. Yung wala ka pang ginagawa, at because He is mercy, siya'y maawain na binigay sa iyo, ganun po yung grace. Yung alam natin na meron tayong Diyos na gentle at siya ay grace at mercy. So, yun po yung grace. Yung bang, kahit di tayo karapat-dapat, nagbibigay pa rin siya ng pagpapala. Amen? Ang grace, kahit wala kang tinanim, kahit wala kang binigay, kahit wala kang ginawa, may ibibigay pa rin sa iyo ang Diyos. Kasi nga po, yun nga po ang tawag ay grace. So, sino po ba yung makakagawa nun sa atin? Walang iba kundi ang Lord lang, di ba? Kasi ang tao, minsan, pag binigyan mo yan, at hindi mo napalitan, minsan, meron pa rin, question. Minsan, magtatampo pa. Pero ang Lord mo, kahit hindi mo siya bigyan, kahit talikuran mo siya, nandun pa rin ang Lord, nag-aantay sa'yo. Para Para lumapit ka, at pakinggan ka, at disiplinahin ka pa rin. Amen. So, yung tipong, yung iba nga, di ba? Ang isa pang grace, yung tipong, nag-aantay ka ng, yung parang may nagpadala sa'yo ng GCash. Yan. Yung di mo alam, biglang may nagpadala sa'yo. Yun po yung grace. Yung parang wala kang maibabalik, wala kang kaalam-alam. Tapos, iniisip mo, bakit ka bigyan ng ganito? Biglang may papadala sa'yo ng blessing, di ba? Sa GCash. Yun po ay grace. Amen? So, yung pulubi, di po ba? Halimbawa, yung pulubi po, deserve ba niya na mabigyan? Kaya yung binigyan, kasi naawa ka, di ba? Naawa ka sa Kanya. Ganon din yung Diyos natin. Kaya tayo, binigay niya yung ating Panginoong Hesukristo
Kasi alam niya na pupunta tayo sa impyerno. Kaya ano ginawa ng ama niya? Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa atin, para hindi tayo mapunta sa impyerno, kundi magkaroon tayo ng kaligtasan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Diba? So, yun. Kaya, yun pa lang. Yan po ang grace ng Panginoon. Kahit di ka karapat-dapat, kahit makasalanan ka, kahit hindi mo nasusunod yung kalooban niya, before, pero binigay pa rin niya yung buktong niyang anak. Tandaan po natin, yung binigay niya po yung buktong niyang anak at ang tanging Panginoong Hesukristo, yung binigay niya sa atin. Ganyan po ang grace ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo deserve, pero binigay niya po sa atin. Di po ba? Hindi natin deserve pero binigay niya po sa atin. So, yun po. So, tandaan po natin, minsan nga, di ba, meron tayong mga blessing na hindi naman natin hiningi. Pero magugulat ka na lang. Blessing yung dumadating. Kahit hindi mo naman dinadasal, hindi mo na pinapanalangin. Pero blessing na lang na dumadating sa'yo. Yun din po ay ang tawag ay grace. Amen? Ang biyaya ng Panginoon, yan po yung pinakamagandang word. Pag sinabing biyaya, yan po yung pinakamagandang word. Kaya pag nananalangin po tayo, sabi natin, Lord, marami po salamat sa mga biyaya mo. Pag ganong word, yung sinabi mo, yun po yung grace. Kasi napakagandang word po, yung biyaya na galing sa Diyos. Amen? So, imagine nyo, ginawa na niya tayo ng Diyos, tinubos pa niya tayo. Di ba, ginawa tayo ng Diyos, tapos tinubos pa tayo. Hindi lang pera yung pinantubos sa atin ng Lord, kundi dugo niya. Dugo niya ang pinantubos niya. Kaya yun po yung grace. Po? So, tinubos. Ano po ba ibig sabihin ng tinubos? Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng tinubos? Sa po ba natin narinig yung tubos? Hindi po ba pagsasanlaan? Ako po kasi nagtrabaho po ako sa sanlaan . Ako po yung nagtrabaho ng appraiser. So, marami po nagsasanla sa amin. So, pag sinabing sanla, ibig sabihin nun, sa kanila yon, sa iyo. Kunyari, nagsanla si ate, sa kanya yon, sanla niya yon. Pero pag isinanla, hindi na sa kanya yon. Kanino na yon? Dun sa pinagsanlaan niya. So, bago niya kuhanin yon, bago niya makuha uli yung alas na yon, ano gagawin niya? Tutubusin niya yon ng pera niya. So, yun nga. Kaya parang ganun din ang Lord sa atin, di ba? Tinubos niya rin tayo sa ating mga kasalanan. Dati, nagkasala tayo, kung maalala po natin, di ba, nagkasala nga po tayo, kay Satan tayo dapat mapupunta sa impyerno. Pero ang ginawa ng Lord? Tinubos niya tayo. Ganon yung grace na katangian po niya. So, number 3, last na po ito. Tapos na po. Our God is generous. So, sabi sa Mateo 7 verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y bubuksan. So, sino dito yung gusto palagi libre? Siyempre, ako din yun. Gusto ko rin laging libre. Diba? Ang sarap ng libre kasi ang sarap ng feeling na wala kang ginastos pero nakakain ka, pero tapos nabusog ka pa. Lahat siguro po tayo, yun ang gusto, yung libre. Kasi yung naglibre sa'yo, yun po yung tinatawag na generous. Amen? Yun po yun. Sino ang nakakatanggap na ng regalo? Lahat po tayo nakatanggap na ng regalo, di po ba? Di ba ang sarap ng feeling na may nagre-regalo? Amen? Ang sarap ng feeling na una sa lahat, di mo yan kasi masarap yung may regalo kasi hindi mo yan binili, di ba? Binigay lang sa iyo yan . Kaya, thank you sa mga nagbigay sa amin nung Christmas. Kasi, imagine mo, hindi mo na-expect na magkaroon ka ng ganong gamit. So, pero kung nga, generous yung nagbigay. Kaya, thank you sa nagbigay po sa amin nung Christmas. Yun, parang ganon din ang Lord, di ba? Generous siya kasi nga. Di ba? Sabi nga sa Genesis pa lang,
bago tayo lumabas, bago nagkatao, di ba? Hinanda ng Lord ang lahat. Prepare niya lahat. So, ganun siya ka-generous sa atin, no? Libre. Lahat yun, libre. Nung tayo sinilang. Bago palikhain ng mga tao, nakaprepare na lahat, di ba? Kaya nga, hinuli niya yung tao. Likhain, gusto niya, prepare na ang lahat. Amen. Ganun siya ka-generous. Gusto niya, makakakain tayo. Gusto niya, ayos ang lahat. Gusto niya, okay ang lahat. Diba? Amen. Ganun kabuti ang Lord. Kaya wag natin isipin na pinabayaan tayo ng Diyos. Kung iniisip natin minsan yun, wag natin iniisip yun kasi doon pa lang sa simula, bago tayo lumitaw sa mundong to, prepare na niya ang lahat, hinanda na niya ang lahat, diba? Lahat libre nga, libre. Hinanda na niya lahat ng mga pagkain, kung ano yung mga pagkain, prutas, diba? So, wag natin isipin yun. Kaya wag natin isipin kung minsan marami tayong utang, maraming babayaran, credit card, nababayaran, bills payment. Lalo na ako, yung anak ko nga, magpapasok ka na naman. Hindi ko yung iniisip. Kasi alam ko merong tayong Diyos na generous. Hindi nauubos yung pagpapala ng Lord, diba? So, tandaan po natin, our God is generous. Mayaman ang ating Diyos, hindi yan naubos. Mayaman ang Diyos noon kahit hanggang ngayon. Siya po lahat yung nagmay-ari ng lahat. Sa Kanya dapat tayo lumapit. Tandaan po natin, ang generosity ng Panginoon, di po yun mawawala. Di yun magbabago. Kaya lang po minsan, di natin maramdaman yung blessings ng Panginoon. Baka po, tanungin po natin sarili natin, sa heart natin, na di po natin, meron po tayong di pinapakawalan o sinusuko o kasalanan sa puso natin. Ang generosity po ng Panginoon, di po yan nawawala. Baka tayo na po yung may problema. Muli ang Panginoon, tandaan po natin, generous po siya. Di po yan magbabago. Pero kailangan, pakita po natin sa Diyos yung faith po natin. Pakita po natin yung pananampalataya sa Kanya para maranasan natin ang Diyos ay generous. Amen? Suko po natin lahat yan. Maranasan po natin yung blessing. Lahat po isuko natin sa Kanya. Sa Kanya lang po natin isuko. Remember po, huwag sa tao po. Amen? Pag kasi po di natin sinusuko, meaning nakasarap po yung kamay natin. Paano natin marireceive? Paano mo masasahod ang blessing kung nakasaray kamay mo? Kaya dapat bukas. Buksan mo yung kamay natin, buksan mo yung kamay natin, i-release po lahat ng kasalanan natin. I-release natin yung mga nagpapabigat sa puso natin. I-release. Diba? At pag nakabukas yung kamay mo, bukas palad po natin, matatanggap yung blessing ng ating Panginoon. Amen? Yun po ang susi para pagpalain tayo ng Diyos. Generous talaga ang Lord. Imagine nyo, binigay nga po niya yung kaisa-isa niyang anak. So, kahit meron po tayong 12, 12 ng anak. Minsan, kahit 12 ng anak yun, mahirap pa rin ibigay kahit magbigay ka ng 2, isa. Kasi anak mo yun, di ba? Pero ang Lord, tandaan po natin, isang anak lang niya, binigay pa niya. Kahit mahirap, ganun niya tayo, ganun po siya ka-generous. So, masasabi po ba natin na ang Diyos ay generous na? Kasi yung nga pong anak niya, binigay na niya, di ba? Amen. Kasi hindi po pera o kayamanan ang binigay niya, kundi yung kaisa-isa niyang anak. Kanino po binigay? Sa atin pong lahat. Amen. Sa atin pong lahat, hindi po sa akin, hindi po sa kanino lang sa inyo dyan, kundi sa atin pong lahat. Yon, tandaan din po natin yon para hindi po tayo minsan naawa sa sarili natin pag may mga problema. So, amen po. So, grabe po talaga. So, masabi po ba natin na di siya generous ang ating Panginoon? Grabe din po. Yun lang po, solved na yung ibigay niya sa atin yung anak niya. Amen. So, dapat po, lagi nating i-consider ang Panginoon. Lahat ng kapurihan at siya lang ang mabuting Diyos. Nag-iisa lang po siya. Amen. So, yun lang po. So, sana po, mayroon po kayong natandaan kahit maikli lang na word. So, sige po, tayo po ay mag-pray na. Yes. Yes, Lord. Thank you po, Lord. Maraming salamat, Panginoon.
Salamat sa gabing ito, sa oras na to, Lord. Salamat sa sa kalagitnaan mo, Panginoon. Lord, tunay nga, Lord, na ikaw yung aming Diyos na gentle. At ikaw rin po yung aming Diyos na generous. At higit sa lahat, Lord, ikaw yung Diyos na hindi talaga nauubos yung pagpapala. Kaya, Panginoon, alam niyo po ang puso ng bawat isa. Alam na alam mo kung ano po yung mga daladala nilang problema, Panginoon. Salamat dahil ikaw nga po yung Diyos na lagi ka pong nag-aantay sa amin. Dahil lagi mong pinapatunayan na mahal niyo po kami, Lord. Lord, maraming salamat. Nawa po, Panginoon, lahat ng mga narinig nilang salita mo, Lord, ay meron po sa kanilang maitanim sa puso nila, Panginoon. Lord, maraming salamat at ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.